Welcome sa Tambayang Totoo, isang podcast kung saan ang mga tambay ay hindi lang basta kwentuhan, kundi usapang totoo, usapang may pakialam. Dito sa Tambayang Totoo, hindi kami eksperto, pero kami mga estudyanteng may tanong, may pakiramdam at may paninindigan. Ngayong episode, tatalakayin natin ang isa sa pinakamabigat at pinakatahimik na issue sa lipunan, rape, pananahimik, at kung paano binibili ang hustisya. Ang dokumentaryong Kapalit ng Katahimikan ni Cara David ang sentro ng pag-uusap natin ngayon. Kasi minsan, yung tinig na hindi naririnig, yun ang may pinakamatinding kwento. Sila yung mga kababaihan at kabataang biktima ng karahasan. Pero bakit nga ba sila nanatiling tahimik? Dahil minsan, ang katahimikan nagiging presyo ng sariling kaligtasan. Mamili ka, manahimik para manatiling ligtas o magsalita kapalit ng sariling panganib. Isang masakit na realidad na isinapubliko ni Cara David. Ako ang kasama ninyong si Francesca. Ako naman si Jez. Ako si Olivia. At ako si Kian. Narito kami upang pag-usapan ang mga kwentong madalas itinatago sa likod ng katahimikan, ang katotohanan ng karahasan. Tara, makitambay, makinig at makialam dito sa Tambayang Totoo. Sa dokumentaryong ito, binuksan ni Cara David ang pinto ng mga tahanang puno ng lihim, mga lihim ng pananakit, mga lihim ng pananahimik, mga istoryang madalas ay nananatiling nakatago sa loob ng mga bahay. Sino ang mga pangunahing biktima? Sila ang mga kababaihan at kabataang walang ibang pagpipilian kundi ang manahimik. Bakit? Dahil minsan, ang pagtahimik ang nagiging kapalit ng kanilang kaligtasan. Isinalaysay ang mga kaso ng kababaihan at kabataang biktima ng panggagahasa tulad ni Dolores, isang babaeng may mental disability, at sina Marisol at Jasmine, dalawang batang babae na paulit-ulit na inaabuso ng kanilang sariling kamag-anak. At ang masaklap, imbis na makulong, yung nang ambuso. Ang naging solusyon, bayad. O mas malala, pinapakasal pa yung biktima sa rapist nila. Para lang daw di na magkarido o gulo sa pamilya. Ang tanong, kapag binayaran ka, may hustisya na ba? Kapag pinilit kang magpakasal sa nang abuso sa'yo, ibig sabihin ba nito na ayos na? At yan ang gustong i-expose ng docu na sa ilang lugar, lalo na sa mga indigenous community, parang normal na lang ang ganitong sistema. By the way, ayon sa World Population Review 2023, 1 in every 3 women in the world has experienced sexual abuse. Dito na pumapasok yung moral question. Tama ba na isettle na lang ang rape case kapalit ng pera o kasal para lang sa kapayapaan? Kung titignan natin, gamit yung utilitarianism, yung theory na nagsasabing ang tama ay kung ano yung makakabuti para sa mas nakakarami. Pwede mo kasing i-argue na yung settlement ay nakakabuti kasi naiiwasan ng gulo, gaya ng Rido. Pero at what cost? Naging tahimik nga ang komunidad, pero yung biktima, paano na siya? Traumatized, walang hustisya, tapos pinakasal pa sa abuser niya. Kaya kung i-apply mo talaga si utilitarianism, hindi lang short-term peace ang dapat isipin. Kailangan tignan mo rin yung long-term impact. And in the long run, justice for the victim benefits everyone. And it teaches the community what's right, and it protects future victims. Tama. Kung panay tayo peace lang, pero pinapabayaan ng mga biktima, hindi totoong kapayapaan niya. Hindi naman natin sinasabing mali agad ang kultura. Pero kung ang tradisyon ay nagdudulot ng sakit at takot sa mga inosente, lalo na sa mga biktima, dapat natin itong questionin. Totoo. Yung sinasabing kapayapaan na dulot ng settlement, sa totoo lang, yun yung mga tipo ng peace na tahimik pero hindi totoo. Parang facade lang, kasi hindi naman healed ang biktima. Natigil nga ang kaso, pero nagsisimula pa lang yung trauma. At isipin natin, sino ba ang mas naprotektahan? Yung biktima o yung perpetrator? Sa ganitong sistema, parang mas pinapaboran pa yung ng abuso kasi hindi siya pinanagot. Nagbayad lang siya, tapos na? From a utilitarian lens, hindi ito greatest good for the greatest number.
Kasi yung silence nagiging cycle. Kung walang accountability, may susunod pa. At ang community lalo pang nagiging unsafe for other women and children. Kaya rin natin to pinag-uusapan. Kasi kahit estudyante pa lang tayo, dapat tayo maging mapanuri. Hindi natin kailangan hintayin na tayo mismo ang maging biktima para kumilos. At minsan, sa simpleng pagtuturo lang ng tama o pagsusuporta sa mga biktima, nagsisimula na ang pagkabasag ng katahimikan. Sana rin, sa tulong ng mga tulad ng dokumentary ni Cara David, unti-unting matauhan yung mga institusyon na ang katarungan ay hindi dapat hadlangan ng kultura o kahirapan. At sana sa mga komunidad na ito, hindi na settlement ang solusyon. Ang solusyon ay hustisya, kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang ito tungkol sa isang biktima. Ito ay tungkol sa lipunang piniling manahimik o manindigan. Ang katahimikan, madalas sinasabi nating itong ang mas madaling piliin. Pero sa mga kwentong gaya ni Dolores, Marisol at Jasmine, yung katahimikan, hindi yan comfort. Yan ay bigat na binubuhat nila araw-araw. Tama, hindi lang sila basta nanahimik. Pinatahimik sila ng sistema. Pinatahimik ng kahirapan, ng takot, at ng kultura, na mas pinaboran ang kapayapaan kaysa hustisya. Kaya importante itong pag-uusap. Hindi natin kailangan maging abogado, pulis o journalist para makatulong. Minsan, sapat na yung makinig, maniwala at magsalita para sa mga hindi kayang magsalita. At sa atin bilang mga estudyante, simula ito ng paninindigan. Pwedeng sa mga research paper natin, sa discussions, sa klase, o kahit social media may boses tayo. At mahalaga yon. Kung totoo tayong gustong may pagbabago, dapat matuto tayong makinig sa mga kwento ng sakit. Kasi doon nagsisimula ang empathy. At mula sa empathy, doon nabubuo ang aksyon. Huwag nating kalimutan, rape is a public crime. Hindi ito usaping pwedeng pag-usapan lang sa loob ng bahay o sa presinto ng barangay. At lalong hindi ito problema ng biktima lang. Katarungan ang tunay na katahimikan, yung hindi ka na kailangan sigawan para mapansin, yung hindi mo na kailangan manahimik para mabuhay. Kaya kung may boses ka, gamitin mo. Huwag kang tatahimik. Maraming salamat sa pakikinig. Kami ang inyong mga host at ito ang Tambayang Totoo, ang tambayan kung saan ang katotohanan ang bida.